Ito ang Chowdan Feiying PB3 Enhanced at itong sapatos na ito ay isa sa pinakamagaan na carbon-plated running shoes ng Chowdan. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chowdan na nakabase sa Shopee para i-test o gawan ng review, pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat na magiging opinion ko dito ay based sa experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Itong upper layer niya ay jacquard material na single layer lang ito na may pagka-transparent siya. Tapos medyo manipis, so siguro kaya sa manipis ay para mas mapagaan nila itong sapatos na ito. Kapag tinitingnan ko naman, breathable siya. Tingnan nyo guys, oh. Dito naman sa toe cup, sobrang lambot yung toe cup niya. Wala siyang masyadong support para sa ating toes. Tapos itong nakikita nyo yung kulay puti na to guys, ito ay 3M reflective. So, kumikinang ito kapag natatamaan ng ilaw. So, para siyang reflectorized design. So, extra visibility ito kapag tumatakbo tayo sa kalsada, lalo na kung madilim. Yung tang naman niya, medyo malapad tapos magkakaiba yung cut. So, ginawa siguro nila ito para mas mailak ng maayos yung tang sa paa natin. Para hindi basta-basta gigilid kapag tumatakbo tayo na mabilis. Sakto lang ang haba, tapos yung tang niya, medyo manipis. Yung material ng tang ay breathable mesh. Tingnan nyo guys, oh. So, meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So, meron siyang pampitong lacing holes. Kung sakaling maluwag ito sa inyo, mahigpitan nyo ng maayos o mako-customize nyo yung pagtali nyo dito para malak nyo ng maayos yung paa nyo dito sa loob ng sapatos. Yung sintas naman ito, medyo maiksi ng konti. Pero tingnan natin kung may tatali ko ng maayos kung gagamitin ko yung pampitong lacing holes. Dito naman sa color lining niya, manipis lang, walang foam. Pero meron siyang heel counter para hindi basta-basta dudulas yung heel natin kapag tumatakbo tayo na mabilis. Dito sa back, malambot dito sa taas, matigas dito sa baba. So nakakatulong to para malak ng maayos yung heel natin dito sa loob ng sapatos para hindi basta-basta gegewang kapag tumatakbo tayo. Dagdag sa stability. Yung midsole naman ito, wala akong nakitang details ko anong klaseng material lang ginamit nila dito. Pero sa advertisement nila, may nakalagay doon sa sole material na Pro. At dito naman sa outside wall ng midsole, may nakalagay naman na Q Kung Fu Pro. At sabi sa advertisement nila, ito daw ay double density. Yung upper layer ay mas malambot kaysa doon sa lower midsole. Para sa overall improvement ng stability at rebound. Yung kapal naman ng midsole nito dito sa forefoot ay 28mm. Dito naman sa heel ay 33mm. So meron itong 5mm drop. Low drop ito. So sa mga forefoot striker at midfoot striker, natural ang foot strike natin dito. So meron na itong shovel shape carbon plate na nakikita guys dito sa outsole. So ibig sabihin shovel shape, medyo malapad yung carbon plate niya dito sa may bandang forefoot na pataas. Nakakadagdag yan sa proportion. Yung rubber outsole naman ito tinawag nilang QASU na merong properties na resistant at maayos na grip. At nakita ko dun sa advertisement nila may nakalagay na outsole material na CPU. So sa tingin ko yun ay casting polyurethane na merong properties na durable, flexible at long lasting. Kapag tinitinan ko ng ganitong angle yung kanyang rubber outsole, saktong-sakto lang yung kapal nito para sa speed training at race day. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa kabila. Pag ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos yung itakbo para makumpare nyo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nito. Nga pala guys, kung mapapansin nyo yung kanyang outsole dito sa may bandang forefoot yung medyo malapad, pero pagdating dito sa may bandang heel hindi siya ganong kalapad. So tingnan natin kung stable ba to o unstable sa pagtakbo. Dikit na dikit yung kanyang insole. Sobrang dikit yung insole. Sana may break pa rin ng maayos kasi parang malambot lang yung kanyang insole. So ito guys yung kanyang insole. Medyo manipis. Malambot. Meron support sa arch. Pa-curve dito sa heel. So nakakatulong to para malak ng maayos yung sakong natin dito. Hindi rin siya ganun kakapal dito sa heel. Malambot. So timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7. 194 grams sa size 7 ang ganitong itakbo. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So naka 16 kilometers ako dito, oras 1 hour and 32 minutes, average pace 5 minutes and 45 seconds, average SR 140 BPM. Pag-usapan natin ng fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, yung footbed niya sakto lang ang lapad, pero yung upper layer niya medyo maluwag dahil sa kapag hinihigpitan ko itong sintas, medyo tumutupi yung upper layer ng toe box sa pagiging maluwag niya. Dito naman sa gitna, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. At meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. At dito naman sa heel, sakto lang din yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Hindi pwede guys sa sobrang lapad na paa kasi masisikipan na kayo dito sa may gitna. At hindi pwede sa sobrang narrow ang paa kasi medyo maluwag itong upper layer ng toe box. So baka sumayaw yung paa nyo dito sa loob ng sapatos na magiging unstable sa inyo kapag tumatakbo kayo. Pagdating sa sizing nito, ito ay true to size. Nung tumatakbo ko, nagpe-pace na ako dito ng 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung matigas ba o malambot. Matigas yung nararamdaman ko sa midsole nito pero may kasamang lambot. Yung pagiging matigas at may kasamang lambot ng midsole nito, comfortable yung nararamdaman ko dito. Para medyo malinawan kayo sa sinabi ko sa midsole nito, nandito ang Anta C2026. Sa mga nakagamit itong sapatos nito, alam nyo naman, may pagka-firm yung midsole nito. Pagkukumparahin ko yung kanilang lambot ng midsole kung sino sa dalawa, mas malambot ang midsole nito kaysa dito. Sa mga nakagamit ng 361 degrees flame 380, may pagka-similar yung feeling ng kanilang midsole pero hindi sila 100% magkaparehas kasi magkaiba ang material ng midsole nilang dalawa. So yung midsole nito guys, hindi pwedeng may takbo ng mabagal na pace, mga 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, matitigasan kayo sa midsole nito. Kailangan yung itakbo ito ng mabilis na pace, mga 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, 3 minutes per kilometer para maramdaman nyo yung pagiging malambot ng midsole nito. Sa pagiging responsive naman ng midsole, tumatakbo ko dito ng 4 minutes per kilometer. Meron ako nararamdaman na bouncy feeling at energy feedback sa midsole nito, lalo na dito sa may bandang forefoot. Sinubukan ko rin pumikap ng mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 33 seconds. Ang responsive pa rin ng midsole nito. At ang bilis ng reaction ng midsole nito sa mabilis na pace, pwede talaga ito magamit sa speed training at racing. Sa pagiging stable naman ito, stable ang nararamdaman ko dito sa pantay na kalsada. Idinaan ko ito sa pataas na kalsada tapos paliko. Pababang kalsada, stable pa rin yung nararamdaman ko dito at hindi ako nakakaramdam na gumigibang yung paa ko dito sa loob ng sapatos, nakalak ng maayos. Pero kung overpronation ka, gumaganto yung bagsak ng paa mo, sa tingin ko magiging unstable to sa inyo kasi hindi ganun kalapad yung kanyang heel. Kung ikaw naman ay katulad ko na supination o neutral yung bagsak ng paa mo pantay, sa tingin ko wala kang magiging problema sa stability nito. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa forefoot striker, sa midfoot striker, hindi pwede kay sa striker kasi hindi ganun kalapad yung outsole dito sa heel, so baka maging unstable to sa inyo. Yung rubber outsole naman ito, hindi siya makapit sa basang kalsada kasi nung napadaan ako sa basang kalsada, medyo dumudulas yung nararamdaman ko dito. Pero doon sa hindi basang kalsada, makapit naman, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito. Sa 16 km sa takbo ko dito, meron pa rin ako nararamdaman na bouncy feeling sa midsole nito. So sa tingin ko, pwede natin may takbo ito ng half marathon pataas. Pag-usapan natin ang durability nitong sapatos, unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 16 km ako dito plus 4 km na paglalakad. So total distance 20 km. Ito na nangyari sa rubber outsole niya. May konting-konting gasgas dito. May konting-konting gasgas dito. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas.
So para sa akin, matibay yung rubber outsole nito. Pero kung yung tinatakbon mo ay matalas na kalsada tapos supination ka, sa tingin ko hindi tatagal yung rubber outsole nito. At kung yung paa mo naman ay pantay ang bagsak sa kalsada, kahit pa matalas yung kalsada, tatagal yung rubber outsole nito sa inyo. Ito naman ang nangyari sa midsole niya, may konting-konting bitak-bitak, hindi naman siya ganun kalalim, hindi rin nabakbak yung kulay. Dito sa inside wall, may konting bitak-bitak pero hindi rin naman siya ganun kalalim, hindi rin nabakbak yung kulay. So sa tingin ko yung midsole nito ay matibay. So tingnan naman natin yung mga dikit ng upper layer at ng midsole kung natuklap na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa front, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan naman natin ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung pagiging magaan nito. Napaka-effortless ng bawat takbang ko nung tumatakbo ko na mabilis. Pangalawang nagustuhan ko dito, napaka-breathable ng upper layer niya. Kasi nung tumatakbo ko na mabilis, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. At hindi ako nakakaramdam na nagkakaroon ng hot spot yung talampakan ko nung tumatakbo ko na mabilis. Pangatlong nagustuhan ko dito, yung maayos na response ng midsole nito sa mabilis na pace. Pangapat na nagustuhan ko dito, kahit na medyo may pagka-firm yung kanyang midsole, comfortable yung nararamdaman ko dito. At ang panglimang nagustuhan ko dito, nagamit ko yung pampitong lacing holes kahit na medyo maiksi yung kanyang sintas. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una yung kanyang toe cap. Malambot, wala sang support sa ating toes, tapos madaling magusot itong upper layer ng toe box. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito yung kanyang tang kasi sobrang lambot din. Nung pinapasok ko yung paa ko dito kanina, madali siyang magusot. So nahirapan akong ipantay yung tang para mawala yung gusot. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, yung kanyang rubber outsole, hindi siya makapit sa basang kalsada. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at transafe po.